Mga naantalang proyekto ng pamahalaan at paggastos sa 2025 budget kabilang sa tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang full cabinet meeting ngayong taon. Hindi ko alam. Sa totoo lang yung 777, hindi ko alam yun. Isang kongresista walang impormasyon sa umano'y 777 scheme sa pamamahagi ng ayuda. Ilang negosyo na pipilitang magtaas ng presyo ng paninda kasabay ng pagtaas ng inflation rate. Siyempre po malaking tulong kasi ang mahal-mahal ng gamot ngayon tsaka ang mahal-mahal magpapedya. Natutuwa nga ako, nagpapasalamat at mayroong gamot na libre. Unang-una, yun nga, wala akong pambili na may natulungan at nabigyan ako. Radio Mobile Booth at Mobile Clinic ng Members Church of God International, UNTV, dumayo sa Las Piñas City para maghatid ng mga libreng serbisyo. 1,200 po yung aming i-deploy para sa parada. Kasama po yung maglilinis kung inyo pong naman na-observe, even yung mga previous, pagkadaan po ng prosesyon, ay nililinis na po kaagad natin kung may mga naiwan na kalat. 1,200 traffic personnel at street sweepers ide-deploy ng MMDA sa araw ng traslasyon. Mga basura sa dadaanan ng prosesyon, agad lilinisin. Days like this are great for staying home and having some hot chocolate. But if you have to go out, make sure you're prepared. Nasa 2,000 flight sa Estados Unidos, kinansela na bunsod ng winter storm. Mga paaralan, isinara na rin. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Isinagawa ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kauna-unahang full cabinet meeting para sa taong 2025. Pangunahing tinalakay sa pulong ang pagpapatupad ng 2025 budget at ilang mahahalagang proyekto ng administrasyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Nel, may mga direktiba ba ang Pangulo sa mga ahensya ukol sa mga flagship projects ng pamahalaan? Yes, Monica, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapabilis ang implementasyon ng mga malalaking proyekto ng pamahalaan at malutas ang anumang mga issue kung bakit naantala ang implementasyon ng mga ito. Ayon kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, nasa 16 infra flagship projects ang natalakay. Kabilang narito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway Project, MRT-4, MRT-7, LRT-1 extension at iba pang proyekto sa mga probinsya. Pero kailangan munang malutas ang ilang problema upang mapabilis ang implementasyon nito. So there are many issues, one of which is the acquisition of properties, no right of way. We call it a RAUSA or right of way acquisition. We have issues on also some funding. No? There are issues about relocation of ISF, relocation of utilities. No? There are issues about registration of properties. No? Hindi naman naniniwala ang DOTR na maantala pa ang mga proyekto dahil sa election spending ban. So we will continue to implement the program. No? Siguro hindi naman kami mako-cover ng election ban because we have started all these projects already. No? Ayon naman sa Presidential Communications Office o PCO, nais ng Pangulo na muling masuri ang mga programa ng administrasyon na nakapaloob sa National Expenditure Program na tinanggalan ng pondo ng Kongreso. Nais ni PBBM na malaman ang mga prioridad ng mga ahensya na nakaayon sa socio-economic program.
Idinipensa naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkakasama ng Philippine Military Academy o PMA at ng Philippine National Police Academy o PNPA sa education sector budget. Alam nyo, yung language of the Constitution is not that specific, no? Na sinabi, education. You have to look at this with a more, with a broader understanding. If before the treatment was, ang budget ng education was only that allocated to DepEd, that was the wisdom at the time. But then, so many things have happened. Yung education responsibility has been shifted to other sector, to other government agencies. So, is it fair for everyone to claim na hindi mo dapat ibilang yan sa education sector dahil nandun sa PNP or nandun sa EFP? Hindi maganda yun. Kaugnay ito ng puna ng ilang grupo na mas malaki pa rin umano ang budget na nakalaan sa DPWH kaysa sa education sector kung hindi na isasama sa komputasyon aga PMA at PNPA. Malinaw na labag umano ito sa itinatakda ng konstitusyon. Samantala, matapos nga itong full cabinet meeting, Monica, ay nagsagawa naman ng hiwalay na pulong si Pangulong Marcos sa iba pang miyembro ng gabinete tulad nga dito sa Department of Agriculture at pangunahing tinalakay yung ukol sa food security at inaasa nating matatalakay dito yung mga paraan ng pamahalaan kung paano mapapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. At sa mga darating na araw, alamin natin yung detalye doon sa mga naganap pang mga pagpupulong ni Pangulong Marcos dito sa Malacanang. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Itinanggi ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na may impormasyon siya sa umunay 777 scheme na pamamahagi ng ayuda ng mga kongresista. Tugon ito sa naunang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sinabi ni Magalong na batay sa natanggap niyang impormasyon, tuwing mag-iikot upang mamahagi ng ayuda, si House Speaker Martin Romualdez ay may kasabay na alokasyong 7 million pesos ang bawat kongresistang sumasama sa assistance programs. 7 million pesos umano para sa assistance to individuals in crisis situations o ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP. 7 million pesos para sa medical assistance for indigent program at 7 million pesos para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers kaya 777. Bagay na pinabulaanan ni Salceda bilang nakasama siya ni Romualdez sa pamamahagi ng ayuda sa Bicol Region matapos manalasa ang Bagyong Christine at Super Typhoon Pepito. May sarili ako, nandun ako. Pero yung pinamudbud doon, yung galing kay Speaker ako. Pero hindi sa akin. Ano po yung galing kay Speaker? Siyempre, yung bigas, tapos yung ano, yung basically, yung ano niya, kita nyo naman sa TV, di ba? Sir, pero yung 7 million. Pero eksakto naman kasi yun na ano galing pa lang kami kay Christine Typhoon Christine. So, talagang kailangan po tulungan yung mga tao. So, timing naman na nandun si Speaker. Nakakakuha raw po yung per congress man ng Hindi ko alam. Sa totoo lang yung 777, hindi ko alam yun. Mahigit 200 billion pesos na ang excess revenue ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa loob ng 4 na taon simula 2016. Ito ang nagudyok sa House Committee on Ways and Means na pagtuunan ng pansin ang refund sa consumers ng excess o sobrang kita ng korporasyon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. But we will prioritize returning the money to the consumers, okay? Rather than going after the heads of the ERC. Aabot sa mahigit 204 billion pesos ang halaga ng itinuturing na excess revenues o sobrang kita ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP mula 2016 hanggang 2020. Batay ito sa ulat ng Energy Regulatory Commission o ERC at kabilang sa presentasyon ni House Committee on Ways and Means Chairperson Albay 2nd District Representative Joey Salceda.
Ang NGCP ang natatanging major power sector na hindi pinapatawan ng corporate income tax, value-added tax at real property tax. Bukod dito, 3% lang ang national franchise tax na sinisingil mula sa NGCP, hindi katulad sa ibang franchise grantees na nagbabayad ng 5%. Kaya kabilang sa rekomendasyon ng House Panel ang refund ng sobrang kita ng NGCP sa mga consumer. There is a 204.3 billion that has been computed by the ERC as being in excess of its WACC. And there is no provision in law. That's the problem. Paliwanag ng ERC, karaniwang ipinatutupad ng refund sa pamamagitan ng bawas singil sa bill ng mga consumer. Tiniyak din itong pag-aaralan ng isyong ito. Refunds are usually implemented via rebates in the rate. So it's not actual cash that's returned to the consumers, but it's a negative amount that's deducted from the current bill over a period of time. Samantala, isinusulong ding maimbestigahan ng Kamara kung may ginawa bang paglabag ang NGCP sa anti-dummy law. Sa ilalim ng batas, parurusahan ng mga hindi Filipino national na lumalabag sa foreign equity restrictions at umiiwas sa nationalization laws ng Pilipinas. Sa gitna ito ng mga alegasyong kontrolado ang NGCP ng State Grid Corporation of China. Nais ding ipatawag ng House Panel ang chairman ng Board of Directors ng NGCP na umano'y isang Chinese national. Initiate congressional hearings to determine whether NGCP is in violation of the anti-dummy law based on the Presbyterian ruling. Humiling naman ng NGCP sa komite ng sapat na panahon para masagot ang mga isyong sinisilip ng mga kongresista. Will be given sufficient time to address your concerns as presented. Ayon kay Congressman Salceda, posibleng maisama sa ginagawang investigasyon ng House Quinta Committee ang issue ng mahal na presyo ng kuryente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 1,200 traffic personnel at street sweepers ang ide-deploy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa traslasyon sa Huwebes. Ayon sa MMDA, agad din silang maglilinis ng mga kalsada sa dadaanan ng presyon upang hindi tumambad ang tambak na mga basura. Ito ang balita ni JP Nunez. 1,200 po yung aming i-deploy para sa parada. Kasama po yung maglilinis kung inyo pong naman na-observe, even yung mga previous, pagkadaan po ng prosesyon ay nililinis na po kaagad natin kung may mga naiwan na kalat. Inaasahan ang pagdagsa ng mga tao sa taunang traslasyon sa January 9 na magdudulot ng matinding traffic sa Maynila. Dahil dito, magde-deploy ng 1,200 na traffic personnel at street sweepers ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lungsod. Ang mga traffic personnel ang magmamando sa trapiko sa rutang magmumula sa Quirino Grandstand hanggang Plaza Miranda. Agad ding padadaanan sa mga motorista ang mga isasarang kalsada kapag nalampasan na ito ng prosesyon. Habang ang mga street sweeper naman, titiyaking malinis ang mga kalsada at walang mga nakakasugat na bagay na pwedeng matapakan ng mga debotong naglalakad ng nakayapak. Agad din silang magwawalis ng mga basurang iiwan ng prosesyon. Gusto po natin i-warn yung mga tao kasi kung pababayaan natin yan ngayon, baka mamaya hanggang sa pagdaan ng prosesyon ay naandun pa rin. Kaya nag-intensify po tayo ng clearing operation sa dadaanan po ng parada at yan po ay araw-araw. Samantala, ang Mobile Command Center ng MMDA ay gagamitin din sa traslasyon sa kauna-unahang pagkakataon mula nung nailunsad ito noong nakaraang taon. Kasalukuyan itong nakalagay sa Quirino Grandstand at mananatili rito hanggang sa pagtatapos ng prosesyon para sa traffic at security monitoring. Yung Mobile Command Center po natin ay naandito, nag-deploy po tayo or nag-install ng mga cameras all around to monitor po yung situation. Yan po ay hindi lamang for traffic purposes, kasama po natin dyan ang kapulisan na nagmo-monitor ng situation para po sa peace and order.
Samantala, dahil holiday sa Maynila sa araw ng traslasyon sa January 9, ayon sa MMDA, ipatutupad sa buong lungsod ang suspensyon ng number coding scheme. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na isinusulong ng Department of Budget and Management ang pagsabatas ng National Government Right-Sizing Program. Ayon sa DBM, ito ang nakikita nilang paraan upang mapunan ang plantilla position sa gobyerno. Kanina, kwestiyon sa Senado ang operasyon sa ilang ahensya ng pamahalaan kung saan may kawani na itinatalaga sa ibang trabaho. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Purpose of this meeting is actually to enable this representation to defend the bill on the floor in the coming 3 weeks when we resume session from January 13 to February 2, and hopefully be able to clarify certain questions. Kinonsulta ng Senado ang ilang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng Senate Bill No. 890 na isang panukala para sa right sizing o pagtatama ng bilang ng mga tauhan sa national government. Layo nito na mapabuti ang pagbibigay ng pampublikong serbisyo at iba pang hangarin ng bawat ahensya ng pamahalaan. Ngunit tila malaking hamon ang pagpapatupad nito dahil hindi sasapat ang paglalabas lang ng executive order o kautusan mula sa Pangulo ng Bansa. Nilinaw naman ang proseso na ito ni Senate President Francis Escudero sa Department of Budget and Management o DBM. Sir, why this bill? Why can you not do this using the relevant provision of the revised administrative code which authorizes the President to abolish, create offices by executive fiat? Yes, because there are some laws or agencies created by law which cannot be touched by through executive or executive ordinances. Please, ano yung mga departments created by law? Housing is one. Department of ano pa yung iba? Housing. We also have Department of Agrarian Reform. Sinabi rin ng DBM sa consultative hearing ng Senado na maaari namang maipatupad ang right sizing sa mga naturang ahensya na hindi kayang saklawin ng isang executive ordinance. Ito ay sa pamamagitan ng isa pang batas gaya ng panukala ng Kongreso kaugnay ng right sizing kung maipapasa ito. Binigyan diin naman ni Senador Escudero na ang right sizing ay hindi lang nangangahulugan ng pagbubuwag ng mga posisyon at pagbabawas ng bilang. Ngunit maaari din itong magresulta sa pagbubuo ng mga bagong posisyon at opisina, maging ang upgrading at upskilling o pagpapabuti ng mga kagamitan at tauhan. Gayun din ang pagtatalaga ng mga tamang tauhan sa tamang posisyon at opisina. Can you include that somewhere in the bill na hindi lang yung position o item niya pero yung ginagawa niya talagang trabaho to find out if indeed the position needs to be created, because again, we're exempting MUP, military uniform personnel. We're exempting DepEd. I'll talk about the other agencies later. But the main problem between these two agencies, including the police, ang daming police na ang trabaho, hindi naman police. Ang daming sundalo na ang trabaho, hindi naman sundalo. Ang daming teacher na ang trabaho, hindi naman teacher. Ngunit ang Department of National Defense hindi sang-ayon na isama dito ang Armed Forces of the Philippines. But yung sa Armed Forces of the Philippines should not be included because of the security, evolving security. Masyado pong dynamic to be tied into law. That is why based on the Executive Order 292, nasa Secretary of National Defense to determine the size and structure of the Armed Forces of the Philippines. Nasa kanya po based on the existing security conditions of the state, which is very dynamic. Kaya ang nakikita po namin, kung ita-tied up po natin ito sa batas, ay baka po hindi maka-respond appropriately ang inyong sandatang lakas. Nakatakdang talakayin ng Senado ang panukala kaugnay ng right sizing sa national government sa plenaryo sa mga susunod na linggo sa pagbabalik ng Senate session mula January 13 hanggang February 2. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinawag na malisyoso ng Malacanang ang nagsasabing magbibigay daan ang pagbabago sa mga miyembro ng National Security Council o NSC sa pagdedeklara ng martial law. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, malayo ito sa iniisip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Kamakailan naglabas ng executive order si PBBM ukol sa bagong komposisyon ng NSC kung saan tinanggal na ang mga dating Pangulo at kasalukuyang Vice Presidente bilang miyembro ng advisory body. Alam mo kung iniisip mo yan lagi, that's malicious, ano? Because the Constitution is very clear when may a president declare martial law. I don't think it is in the mind of the president right now. What he has in mind is the economic prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those of the lower classes, and the prioritization of his legacy projects, no? Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Kombanwa Nerissa, may nararanasang snowstorm sa Estados Unidos at heavy snowfall naman sa United Kingdom. Diyan ba sa Japan, kumusta ang bagsak ng niebe? Kumbangwa sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Dito sa Japan, sa kinalalagyan namin ngayon sa Nagoya ay wala namang snow. Pero sa iba't ibang bahagi ng Japan, kung saan yung matataas na lugar kagaya ng Hokkaido, ng Gifu, Nagano at Mie ay nakakaranas sila ng matinding snow. At last nitong bakasyon nga ay meron tayong mga kaibigan at tayo mismo ay nakaranas ng matinding snow nung tayo ay pumunta sa mga lugar na talagang nag-uulan ng snow at medyo delikado yung daan. Kaya naman nagbabala ang pamahalaan nitong matatapos na ang bakasyon dahil umuulan ng matinding snow lalo na sa mga mountainous area dito sa Japan. At dito ngayon ay may forecast ng pag-ulan ng snow ngayong darating na Friday. Pero sa ngayon ay maayos ng panahon bagamat 7 degrees ang temperatura ngayon dito sa Nagoya. June? Alright, Nerissa, ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Ipinagmalaki ng North Korea ang umano'y matagumpay na test fire ng bago nilang intermediate-range hypersonic ballistic missile kahapon. Sinaksihan ito ni North Korean leader Kim Jong-un sa pamamagitan ng isang monitoring system. Ang pagsubok sa bagong weapon system ay bahagi ng pagpapaunlad ng national defense capability ng bansa. Pangunahing layunin ito na patuloy na makalikha ng mga bago at modernong armas na angkop sa pagbabago sa sitwasyon ng digmaan. Binigyan diin naman ng North Korea na ito ay pangdepensa lamang nila at wala silang intensyong gamitin ito sa opensibang pamamaraan. Napilitan ng magbitiw sa pwesto si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Bunsod umano ito ng matinding pressure mula sa kanyang partido. Nakatakda na ring magpulong ang Liberal Party upang pumili ng kapalit nito. Ito ang balita ni Miguel Muldez. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Natapos na ang halos isang dekadang panunungkulan ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Inanunsyo ng ika-23 Prime Minister ng Canada ang kanyang resignation ngayong araw. Sinabi ni Trudeau na mananatili siya sa pwesto hanggang sa makapili ng bagong pinuno ang Liberal Party. Sasailalim sa prorogation ang Canadian Parliament. Ibig sabihin wala muna itong magiging operasyon sa loob ng 2.5 buwan o hanggang March 24. Nakatakda na muling tumakbo si Trudeau sa eleksyon ngayong taon, ngunit inamin nito na hindi siya magiging epektibong standard bearer ng partido sa ngayon. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. Nakatakda namang magpulong ang Board of Directors ng Liberal Party ngayong linggo upang simulan ang proseso ng pagpili ng bagong pinuno. Binatikos naman ni Conservative leader Pierre Poilievre ang Liberal Party sa pagparelisa sa Parliament at nagbabala na nais lamang ng Liberal Party na manatili sa kapangyarihan kaya pinilit na patalsikin si Trudeau. Their only objection is that he is no longer popular enough to win an election and keep them in power.
Humarap sa tumitinding pressure ang Canadian leader matapos magbabala si incoming US President Donald Trump na papatawan ng 25% tariffs ang Canadian exports sa Estados Unidos kung hindi pipigilan ng Canada ang pagpasok ng illegal immigrants at drugs sa US. Matapos nito ay sunod-sunod na nagbitiw ang gabinete ni Trudeau, kabilang na ang Deputy Prime Minister at Finance Minister nito na si Chrystia Freeland dahil sa umano'y hindi pagsang-ayon sa hakbang na gagawin laban sa polisiya ni Trump. Miguel Moldes, UNTV News and Rescue Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng winter alert ang mga otoridad para sa mahigit 50 milyong tao mula Kentucky hanggang Washington, D.C. May mga nasawi at marami ang nasugatan dahil sa malakas na winter storm sa ilang estado. Days like this are great for staying home and having some hot chocolate. But if you have to go out, make sure you're prepared. Kanselado na ang higit sa 2,000 flights sa Estados Unidos bunsod ng malakas na winter storm na tumama sa Mid-Atlantic US. Kasama sa mga apektadong lugar ang Washington, D.C. kung saan isinara ang mga federal offices at mga paaralan. Inanunsyo rin ng state of emergency sa ilang estado tulad ng West Virginia, Virginia at Maryland. Libo-libong sasakyan ang naipit sa snow mula Kansas hanggang Virginia mula Sabado. Hindi bababa sa 4 ang nasawi sa mga aksidente sa kalsada sa Kansas at Missouri. Mahigit sa 300,000 na residente ang nawalan ng kuryente sa Virginia, West Virginia, Kentucky, Indiana, Illinois at Missouri. Inaasahan na mananatiling below freezing ang temperatura hanggang sa katapusan ng linggo sa Central Plains at sa Mississippi at Ohio Valleys. Nagpaalala ang National Weather Service upang matiyak ang kaligtasan ng publiko lalo na ang mga kinakailangang bumiyahe. Your vehicle should have plenty of fuel and the necessary emergency supplies, and you should always thoroughly clean the snow off of your car, including the roof. Snow left on your car's roof can fly off when your vehicle is in motion, creating potentially dangerous situations for you and those driving behind you. Make sure to clear your windows to maximize your visibility and to clear your lights so others can see you. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naitala ng Japan ang 2024 bilang pinakamainit na taon sa kasaysayan sa ikalawang sunod na taon. Base sa datos ng Japan Meteorological Agency, tumaas ng 1.48 degrees Celsius ang average temperature dito kumpara sa 30 taong average na 1.29 degrees Celsius. Ang pinakamataas na temperatura ay naranasan noong July 29 na nasa 41.0 degrees Celsius sa Sano Tochigi Prefecture. Naitala rin ang record high na temperatura noong Abril, Hulyo at Oktubre. Global warming at mga hangin mula sa kanlurang bahagi ang sinasabing dahilan nito. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Bagyang bumilis ang naitalang inflation rate ng Philippine Statistics Authority noong Desyembre. Naitala ito sa 2.9%, mas mataas sa 2.5% na record noong November 2024. Ngunit ayon sa PSA, pasok pa rin ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ang balita ni Jed Neresina. Dahil tumaas yung mga rekado, kaya sibuyas, kamatis, sili, medyo nag-a-adjust din kami sa presyo para kumita pa rin yung tindahan. Kasi may mga pinapasahod na tao, hindi kakayanin. Ang hirap, sobra. 24 na oras araw-araw bukas ang kainan na ito sa Caloocan City kung saan nagtatrabaho si Edison Rodriguez bilang isang service crew. Ayon kay Edison, nahihirapan ng kanilang negosyo dahil sa pagtaas ng presyo ng mga gastusin, hindi lang sa mga rekados ng kanilang mga niluluto, kundi maging ng kuryente, upa sa lugar, LPG at iba pa. Wala silang magawa kundi sabayan na lang din ng pagtaas ng presyo para hindi rin naman anila sila malugi.
Dadagdag din po kami kahit na 5 piso, 10 piso para may kitain pa rin. Kasi halos puro pambili na lang pambili na lang ng pamalengke, pampasahod na lang, halos puro pambayad talaga. Tapos may renta pa. Sa isang buong araw, 3 hanggang 4 na gasulo LPG ang kanilang nagagamit na umaabot ng 4,000 piso. Bukod pa ito sa ibang gastusin na kailangan nilang mapaglaanan ng pera buwan-buwan. Kaya matinding paliwanagan na lang din aniya ang kanilang ginagawa sa mga customer na nabibigla kapag sila ay nagtataas ng presyo ng paninda. Nagbabawas na lang din sila ng stock o dami ng binibiling mga panindang pagkain para sa isang buong araw. Mas mabuti na aniyang limitado lang ang imbak na pagkain kaysa naman hindi ito maibenta at masira lang. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang inflation rate ng Pilipinas ay tumaas sa 2.9% noong December 2024. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Disyembre 2024 kaysa noong Nobyembre ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels sa antas na 2.9%. Ito ay may 52.9% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Dagdag pa ni National Statistician at PSA Chief Undersecretary Claire Dennis Mapa, pagdating sa antas ng overall inflation nitong December 2024, ang pangunahing commodity group na nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages. Ilan sa nagpakita ng mabilis na pagtaas ng presyo noong huling buwan ng 2024 ay ang meat products, partikular na ang karne ng manok. Kasama rin ang seafoods, isda tulad ng galunggong. Gulay gaya ng kamatis ang ayon sa PSA na tumaas ang presyo noong nakaraang buwan. Level niya, ang NCR, yung average price ng kamatis noong Disyembre 2024 ay nasa 213 pesos and 45 centavos. Kung ikukumpara natin nung Disyembre nung 2023, ito ay nasa 64 pesos and 57 centavos lang. So talagang malaki yung kanyang increase. Kasi ngayon, week 1 tayo ng pagkolekta ng datos para sa January inflation rate at ang report sa amin ay may pagtaas pa dito sa presyo ng kamatis. So ang expectation natin ay patuloy itong tataas itong January. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority na ang pagtaas sa presyo gaya ng gulay ay maaaring dahil sa mga nagdaang bagyo, bukod pa ang mataas na demand nitong holiday season. Sa kabila ng pataas na inflation rate, mabuting balita ayon sa PSA, bumababa na ang presyo ng bigas at inaasahang maging negative ang inflation rate nito ngayong buwan ng Enero. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Idinepensa ng Social Security System o SSS ang nakaschedule na pagtataas sa kontribusyon ngayong taon. May panukala naman ang Presidente at CEO ng SSS si Robert Joseph Declaro sa mga mambabatas na tumututol sa contribution rate hike. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pag i-delay ho natin itong increase na to, hindi lang ho magsasuffer ang mga miyembro, wala silang opportunity, but also yung capacity ho ng SSS na tumulong in times of need. Ang contribution hike sa Social Security System o SSS ay pagsunod lamang sa itinatakda ng Social Security Act of 2018 kung saan nakasaad na sa tuwing ikalawang taon ay kinakailangan silang magtaas ng contribution rate. Ito ang depensa ni SSS President at CEO Robert Joseph Declaro sa gitna ng panawagan ng ilang mambabatas at iba pang grupo na ipagpaliban muna o suspindihin ang implementasyon ng contribution hike. 1% ang itinaas sa SSS contribution rate o umabot na sa 15% ngayong taon mula 14% ng nagdaang taon. Katumbas ito ng nasa 190 pesos na dagdag sa monthly contribution ng mga manggagawa. Ayon kay SSS President Declaro, katumbas naman ito ay ang mas magandang benepisyo para sa mga miyembro ng SSS. Magre-resulta rin ito ng pagdoble ng fund life ng state-run social insurance program. I'm happy to report that as of the moment, we have already doubled the fund life. It's now 28 years up to 2053. But then, actuarial ho kasi ito eh.
May panukala naman ang SSS sa mga mambabatas na tumututol sa contribution hike. Baka ho ang ating mga kapatid na mga mambabatas na nag-o-oppose, na nag-request na i-delay ito, hindi ba po pwedeng i-subsidize nila para sa kanilang mga membro itong dagdag na 190 pesos na dagdag in contribution? Tiniyak rin ni Deklaro na sa ngayon ito na ang huli nilang gagawing pagtataas sa contribution rate. What I can assure the public is that the commission, the Social Security Commission and its management team is committed to working on that 15% as the last increase. Samantala ayon naman sa ilang manggagawa, wala nang matitira sa kanilang sweldo kung hindi mapipigilan ang dagdag kontribusyon lalo na't hindi naman bumababa ang presyo ng mga bilihin. Wala nang matitira sa sahod po. Wala nang matitira, di naman benepisyo naman po hindi naman kami lagi nakaka-loan. Pag tumaas, wala nang matitira. Wala tayong magawa kasi lalo na tayong mabaon sa utang nito. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, tiyak na dumaan sa pag-aaral ang pagtataas ng kontribusyon at maaari din pag-aralan ng Malacanang ang panawagan na ipagpaliban ang contribution rate hike. We will consider seriously kung that issue ever is brought to us officially. We can understand where that call is being made. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagdadalamhati ngayon ng Pilipinas Obstacle Federation sa pagkamatay na isa sa kanilang mga atleta na si Mervin Guarte. Ang two-time Southeast Asian gold medalist ay biktima ng stabbing incident sa Calapan City, Oriental Mindoro kagabi. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kung si A1 si Guarte ay bumisita po dun sa kanyang tiyuhin dun sa area. Pero siya po ay mismo taga-Nauhan, yung place po sa address na nakuha namin. At binisita din po niya yung kaibigan niya na si Consel Abel. Consel po siya ng barangay, dun sa barangay Camillo. And afterwards po, nagkaroon po sila ng inuman kasama po yung ibang mga taga roon sa lugar. Naisugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay ang Southeast Asian gold medalist na si Mervin Guarte matapos saksakin habang natutulog sa bahay ng barangay councilor sa Calapan City sa Oriental Mindoro kanina madaling araw. Ayon kay Calapan Chief of Police Lieutenant Colonel Roden Fulache, bago ang pananaksak, sinasabing nakipag-inuman si Guarte sa loob ng compound hanggang madaling araw. Nakatulog din umano ito sa upuan sa loob ng bahay ni Councilor Dante Abel at doon ito sinaksak na hindi pa nakikilalang salarin. Yung sa initial po na nakita dun sa ospital nung napunta ng investigator, isa lang yung nakita nila na sa chest, nasaksak sa dibdib. Nakausap pa umano si Guarte bago ito bawian ng buhay, subalit sinabi nitong hindi niya nakilala kung sino ang sumaksak sa kanya. Nakatayo pa po siya nakahingi pa siya ng tulong dun sa mga kasama niya sa bahay, yung pamangkin ni konsehal na babae, and hinabol pa nga yung suspect, hindi lang nila inabot. Tapos na-interview pa rin po siya ng ating investigator sa ospital, yung biktima. Hindi raw po niya nakilala sabi ayon sa kanya nung in-interview po nung investigator sa ospital. Hindi raw niya nakilala dahil tulog siya nung sinaksak siya. Nagising lang siya nung after nung nasaksak nga siya. Na-recover naman ng mga otoridad ang kitchen knife na pinaniniwalaang ginamit sa pananaksak. Yung kutsilyo po ay naputol, naiwan po na nalaglag po yung mismong blade niya dun sa crime scene na recover po ng ating investigador. Isa sa tinitingnang anggulo ng mga otoridad ay ang posibleng pagkakaroon ng pagtatalo o hindi pagkakaunawaan habang nagiinuman. Tinitingnan po namin ang gulo doon, yung po mga yung baka nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan during the drinking session during nung inuman. Kaya po yun po yung iniisa-isa namin po ngayon, yung mga pinapaloob namin yung kung sino yung mga taong kasama niya. Kaugnay nito, sinabi pa ni Lieutenant Colonel Fulache na itinuturing nilang persons of interest ang mga naging kainuman ni Guarte. Sa ngayon po ay nagpapalo pa lang po yung mga investigator namin. So yung POI nga po na tinitingnan natin po, yung kainuman niya na taga roon din po dun sa area. Kasi isang compound lang daw po yung pinangyarihan ng incident. Mayroon din kasi siya pong tiyuhin dun sa lugar. Yan nandun din po si konsehal, yung kaibigan niya.
Sa ngayon, sinabi ng opisyal na nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Si Guarte ay miyembro ng Philippine Air Force at naging gold medalist noong 2019 at 2023 sa Southeast Asian Games. Miyembro din siya ng Philippine Obstacle Course Racing Team at dati ring kasapi ng Philippine Athletic Team. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda, chairperson ng House Committee on Ways and Means, ang House Bill number 11252. Isang panukalang batas ito na naglalayong bigyan ng ABS-CBN Corporation ng 25 taong prangkisa upang makapagtayo, install, operate at maintain ng television at radio broadcasting stations ang kumpanya. Inihain ng legislative measure ilang buwan bago matapos ang 19th Congress. Tiwala naman ng kongresistang maipapasa ito. 4 na kaparehong panukala na ang naihain noong taong 2022 at kasalukuyang nakabinbin sa House Committee on Legislative Franchises. Kailangan natin yung free market of ideas and of course reporting on events, lalong-lalo na sa pananaw sa patungkol sa kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Bira naman ako mag-file na hindi nagiging batas. Taong 2020 nang tuluyang magsara ang broadcasting station kasunod ng pagboto sa 18th Congress para sa non-renewal ng congressional franchise nito. Nagbabala ang Commission on Elections sa mga kumakandidato na may malalaking billboards na nakalagay sa EDSA, public properties at mga palengke. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat tanggalin ang mga ito 2 araw bago magsimula ang campaign period. Ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang gabi Dante, ano ba ang penalty o parusa nakakaharapin ng mga kumakandidato na hindi aalisin yung mga naglalakihan nilang mga billboard bago o 2 araw bago ang February 12? Magandang gabi June, ang panuntunan ng Commission on Elections kapag ito ay lalabagin ng sino mga kumakandidato ay maituturing na election offense at mabigat ang parusa dyan, kabilang na ang pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon o kaya tuluyang madiskwalipika sa pagtakbo sa posisyon sa gobyerno at hindi na rin papayagan pang makaboto. Hindi pa man panahon ng pangangampanya pero naglipana na ang mga naglalakihang billboard ng mga kumakandidato at party list group tulad na lamang sa EDSA, mga palengke at iba pang lugar na madaling makita ng publiko. Kaugnay nito, nagpapaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa lahat ng mga kumakandidato o may-ari nito na bago ang campaign period ay tanggalin ang mga ito, lalo na kung nakakabit sa pampublikong lugar, ari-arian tulad ng mga overpass o tulay ng MMDA na hindi naman common poster area. 2 araw bago po dumating ang campaign period para sa kanila, kinakailangan tanggalin nila yung lahat ng mga naglalaki ngayon because that will be a ground to disqualify them kung hindi. Public market kasi public yon, and therefore kinakailangan pagdating ng campaign period tanggalin nila yon o kaya palitan nila ng 2x3. Kung kahit na siya ipalitan pa nga, dapat tatanggalin pa rin kasi hindi siya common poster areas. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, kapag hindi sila susunod ay maaaring dahilan ito para sila ay madiskwalipika. Sa ilalim ng Section 264 ng Omnibus Election Code, election offense at may tuturing na election offense at kasama sa parusa ay tuluyang pagkadiskwalipika sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Kapag private property naman, inilagay ang billboard ay hindi kasama sa mga dapat baklasin dahil sa desisyon ng Korte Suprema, pero may babala din ang COMELEC. Susundin namin, tatalima kami sa desisyon ng Korte Suprema na hindi dapat ginagalaw ang kahit na anong paraphernalia sa private property. Kaya lang wag naman pong aabusuhin.
sana yung pong mga may-ari ng mga private properties, sana po titimbang-timbangin din natin. Kasi maaaring tama po, igagalang ang inyong karapatan, freedom of expression. Pero pag may nag-file ng kaso at dinamay po kayo, hindi na po namin sagot yun. Napakahirap din na may kaso. Para sa mga national candidate tulad ng mga tumatakbo sa pagka-senador at party list, sa February 11 ang simula ng pangangampanya, samantala sa mga lokal na posisyon naman ay sa March 28. Kapag panahon na ng kampanya, may kontrol na ang COMELEC sa mga kandidato, kabilang na ang pagkakabit nila ng campaign posters. Sa ilalim din ng COMELEC Resolution number 11068, itinakda ng COMELEC ang size o tamang laki ng campaign posters material sa mga common poster area. Para sa political party o party list ay dapat 12 by 16 feet lamang ang laki. Kapag independent candidates naman ay 4 by 6 feet ang sukat, at kapag individual posters ay 2 by 3 feet lang ang laki. Samantala, June, magsisimula na ang election period at gun ban sa linggo, January 12, at tatagal ito hanggang June 12, 2025. Sabi pa ng COMELEC, sa January 11 pa lamang ng gabi ay maglalagay na sila ng COMELEC checkpoints sa buong bansa. Target ng komisyon na ang magmamando sa mga checkpoint ay mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Dapat na ilalagay din anya ang mga checkpoint sa mga maliliwanag na lugar. Nakikiusap naman ang komisyon sa mga motorista na makipagtulungan sa mga otoridad. Tiniyak ng poll body na masusunod ang plain view doctrine o hanggang visual search lang ang gagawin at hindi naman hahalughugin ang kanilang mga sasakyan. Ibig sabihin, kailangan lang ibababa ang mga bintana ng kanilang sasakyan, bubuksan ang ilaw sa loob, pagdaan sa mga checkpoint. Sila pa rin ay may karapatan doon sa unlawful searches and seizures na tinatawag. Illegal kapag kayo ay pinalabas ng sasakyan. Illegal kapag ka nagpabukas ng kung ano man sa inyong sasakyan. Dahil limited lamang ang mga law enforcement authorities sa mga checkpoint natin sa tinatawag na plain view. Kung ano lang yung nakikita, yun lang ang pwedeng maki-inspect. Yun, pagdating nga ng election period sa January 12 at effective na rin ang gun ban sa buong bansa. Lahat po ng mga individual na nagdadala ng baril, kahit mga security guard, ay kailangan po yung kumuha ng exemption mula sa COMELEC dahil kung hindi ay maaari nga silang makasuhan ng election offense at mabigat po ang parusa para dyan. At isa pa nga sa mga purpose o layo nitong pagsasagawa ng gun ban ay para din na mahuli yung mga o makuha yung mga unlicensed na mga firearms o kaya yung mga loose firearms na kailangan na maibalik o makuha ng mga otoridad dahil ang kinakatakutan nga dito ng COMELEC, ito ay maaaring gamitin ng mga private armed group na sa panahon ng eleksyon sila ay maghahasik ng karahasan at makakaapekto sa pagboto ng ating mga kababayan. Yan ang ating update. Wala si June. Dante, malinaw na yung sinasabi mong guidelines ng Commission on Elections sa mga naglalakihang billboard ngayon. Pagdating naman doon sa social media na mas malawak ang nararating na maaaring gamitin sa pangangampanya, ano ba ang guidelines ng Commission on Elections kung nabanggit kanina ni Chairman George Erwin Garcia tungkol naman sa maaaring gamitin ng mga kandidato ng mga vlogger o yung tinatawag nila ngayong key opinion leaders na maaaring lang gamitin sa pangangampanya? Meron bang guidelines dito ang COMELEC? Yes, June. Naglabas na sila dyan kamakailan ng guidelines pagdating sa social media at kailangan lamang irehistro yung pagmamayari ng isang political party at ng kandidato na social media na kanyang gagamitin sa panahon ng pangangampanya. At ito kasi, sabi nga ng COMELEC, yung iba't ibang mga platform kasi kapag naglagay ka ng content doon for political advertisement, ay may kaukulan niyang bayad. So kasama yan June sa minomonitor ng Commission on Elections para doon sa spending limit naman na para sa isang tumatakbo. Doon sa mga vlogger, kung halimbawa yan ay nag-a-advertise ng isang kandidato, ay hindi naman kailangan na iparehistro yung kanyang tinatawag na social media account.
Pero kapag ang nabanggit ng COMELEC dyan, kung ang laman na noon Juno ay panirang puri sa kapwa kandidato o sa kalaban ng kanyang sinusuportahan, ay maaari din nila yang ipa-take down yung content. At bukod dyan, kung talagang yan ay masabing pasok doon sa ibang mga paglabag tulad ng libel, ay maaari din nilang makakasuhan. At nakaraan din ay nag-sign na ng Memorandum of Understanding dyan ang Meta, magiging yung TikTok at YouTube o yung Google para sila ay susuporta dito naman sa pagbabantay nga ng COMELEC sa mga advertisement na idinadaan sa kanilang mga platform. So technically yun nga, malawak yung social media at mahirap nga i-monitor, kaya ang sinasabi dito ng COMELEC ay humihingi din sila ng tulong lalo na sa publiko na maaring mai-report sa kanila kung ano man ang paglabag doon sa kanilang mga ibinabang guidelines. Kapag ka mayroon namang political ads, ay kailangan, halimbawa kung ginagamitan ito ng AI, dapat i-divulge o dapat ipabatid, ilalagay doon sa video na ito ay ginamitan ng AI at dapat din na nakasunod doon sa mga panuntunang itinakda ng Commission on Elections. June. Dante, paano naman mabibilang ng COMELEC yung ginastos ng isang kandidato? Halimbawa, ako ay isang vlogger, kinontent ko halimbawa yung isang kandidato, paano niya malalaman kung magkano binayad sa akin ng COMELEC? Paano malalaman ng COMELEC? Alam mo, Jun, isa din yan sa mga natanong, no? Sabi nga ni Chairman Garcia, aminado naman ng COMELEC, mayroon talagang loophole, mayroon talagang butas dyan sa, bagamat naglabas sila ng kumbaga panuntunan dahil nga wala pa naman talagang batas sa social media na nag-regulate sa paggamit ng social media, lalo na sa campaigning. Yun ang sinasabi nilang mayroon ding butas, pero kahit papaano ay gagawin nila yung lahat ng kanilang makakaya sa tulong nitong mga platform na ito para malaman yung paano ba yung kung nasusunod ba ng isang halimbawang tumatakbo yung tamang halaga lamang ng ginastos. Diyan daw kasi partikular, halimbawa sa Meta, June, kapag political ads, mayroon daw mag-a-appear doon kung magkano yung binayad mo. So yun yung titingnan ngayon ng COMELEC kung magkano ang binayad halimbawa ni candidate A doon sa certain political ads na ito, at yun ngayon ang kanilang kukwentahin kapag nag-submit na ng tinatawag nilang statement of contributions and expenditures, dahil kapag lumagpas doon sa itinakda ng COMELEC, maaari din pong makasuhan yung mga kumakandidato. Yung nga lang talagang aminado ang komisyon na sa kabuuan ay mahirap din talagang bantayan, lalo na kapag mayroong mga vlogger na maaaring magkunwari lang na supporter ni ganito o ng isang kandidato at hindi naman sa binabayaran, papaano nga makakwenta yung mga ganong halaga na pumasok para doon sa isang content creator. June. Yung political ads, madali lang naman yun kasi kung ano yung lumabas doon, mabibilang. Pero yung halimbawa ako vlogger, magkano binayad sa akin, wala naman resibo yun ni Dante, di ba? May resibo ba yun? Di ba wala? Yes, June. Alam mo, yun nga rin ang nabanggit ng COMELEC na isa yun sa maaring loophole o butas doon sa kanilang gagawing mga pagbabantay. Yung nga, pero ang sinabi lang dito ng COMELEC, dapat may imo-monitor naman nila kung halimbawa may isa sa kanila nakikita Juno na makipag-MOA din sila sa mga dito sa mga pag-transfer ng pera through electronic devices tulad ng GCash o Paymaya. Mamomonitor daw nila dyan kung kanino pumasok yung pera. So matitingnan nila ngayon dyan, maaaring bahagi yan ng kanilang gagawing investigation kung kanino napunta yung pera para doon sa spending limit na kanilang itinakda para sa mga tumatakbo na mga kandidato. June. Maraming salamat, Dante Amento, nagulat ng live mula sa Maynila. Itutuloy ng Commission on Elections ang May 2025 midterm election kahit itaas sa Alert Level 4 o 5 ang sitwasyon ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, susundan nila kung saan ililikas o aabutan ng botohan ang mga kababayan nating maapektuhan ng pagsabog ng bulkan.
Halimbawa, kung nasaan po yung evacuation center natin, doon tayo magtatayo ng mga makeshift upang doon mailagay yung mga voting centers ng mga kababayan natin na maaaring masalanta o maistorbo ang pamumuhay dahil sa pagputok ng bulkan. Nakahanda na rin ang operation plan ng COMELEC sakaling lumala pa ang sitwasyon sa lugar. At kung kinakailangan ay maglalaan sila ng pondo para makaboto ang bawat isang nasalanta ng pagputok ng bulkan. Hindi pwedeng justification ng pagputok ng bulkan upang hindi makaboto ang ating mga kababayan. So meron po tayo at in fact sinabi natin kung kakailanganin maglalaan tayo ng pondo para lang siguraduhin na makakaboto ang bawat isa. Simula December 9 hanggang sa kasalukuyan ay nasa mga evacuation center pa rin ang mga residenteng sakop ng 6-kilometer danger zone ng Mount Canlaon. Ang posibleng pagkansela sa mga nasabing lugar ay posibleng makaapekto sa resulta ng national level. Mahigpit na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang mga maritime choke points o mga lagusang papasok at palabas ng bansa. Kaugnay ito ng umano'y ginagawang panibagong mapping ng China. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Our littoral monitoring stations are designed to cover the choke points. Yung ating mga LMS, these are land-based sensors apart from our ship-based and air surveillance sensors. Binabantayan ng sandataang lakas ng Pilipinas ang lahat ng mga maritime choke points sa bansa. Hindi lamang ang San Bernardino Strait na sinasabing mabilis na lagusan papuntang Pacific Ocean, kundi ang lahat ng lagusan papasok at palabas ng bansa. Yes, in fact, not only San Bernardino Strait, southernmost part of the Bicol region, but the Cancio also emphasizes Surigao Strait, Basilan Strait, Basilan Passage, Cebuto Passage, Balabac Passage, Verde Island Passage, and up north, Balintang or Basi Channel. Ito ang sagot ng Philippine Navy matapos lumutang ang mga issue na sinasabi ng military historian na si Jose Antonio Custodio na nagsasagawa ng mapping ang China sa lugar para makapasok ang kanilang submarine. Dahil ito sa nakuhang drone submarine ng mga mangingisda sa Masbate noong nakaraang linggo. Nauna na itong sinagot ng National Security Council pero sa ngayon ay maaga pa para sa mga ganitong espekulasyon. There are some speculations na that's the purpose of the unarmed drone para i-map out yung area yon. But ang presumption kasi ng mga sagot na ganyan, ng mga ekspertong ganito, is they're presuming this is Chinese. No? And medyo maaga pa para mailabas ng pamahalaan yung resulta ng ating forensic investigation. Samantala, ayon sa Philippine Navy, aabutin ng 6 hanggang 8 linggo ang ginagawang forensic examination sa na-recover na submarine drone ng mga mangingisda sa San Pascual, Masbate noong December 30. Matamang binubusisi ang nasabing drone upang malaman ang pinagmulan nito, layunin ng paggamit at ang technical na espesipikasyon. The analysis will examine the object's physical structure, electronic components, power source, and any possible stored data. Sabi ng Philippine Navy, base sa matingkad na kulay nito, ginagamit ang ganitong drone sa scientific research at fish tracking, pero posible din itong gamit pang militar. Madali kasing makita mula sa himpapawid ang mga ganitong may matitingkad na kulay, kaya ginagawa na daw ng Navy ang kaukulang aksyon at siniseryoso nila ito. Subalit hindi sila basta-basta maglalabas ng konklusyon base lamang sa mga pisikal na nakitang marking sa drone. While initial observations suggest that it may be a submersible used for scientific research or fish tracking, alternative perspectives point to possible military applications. It is important to emphasize two things. Number one is that your armed forces through the Philippine Navy is on top of the situation, and number two is that we are taking this very, very seriously. Noong nakaraang taon, nakakuha na rin ng Philippine Navy ng kahalintulad na mga piraso ng drone sa bahagi naman ng Northern Island at Eastern Seaboards ng bansa. Sabi naman ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, base sa physical description ng drone,
Posibleng galing ito sa isang mothership dahil hindi nito kakayanin ang malayo ang distansya. The absence of any attachments for airdrop capability would rule out an air launch platform. Since the wings are not foldable, then we could rule out a submarine launch method for this. So most likely this was launched from a mothership, a mother craft. It is not large enough to travel far distances. Kailangan ito na isang mothership. Dagdag pa ng opisyal, ang mga ganitong uri ng drone ay commercially available din. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pagkabahala ang Malacanang sa patuloy na presensya ng tinaguriang monster ship ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, patuloy naman ang ginagawang trabaho ng Philippine Coast Guard para mabantayang mabuti ang teritoryo ng bansa. Patuloy rin anya ang hakbang ng pamahalaan para maresolba ang anumang issue sa China. We view it with concern. So, ganito yan. So far, we have been challenging the presence of that monster ship. The Coast Guard, our Coast Guard, has always been very alert in following up yung presence of that monster ship. Pasulpot-sulpot, and it is within our exclusive economic zone. Posibleng tumagal pa ng hanggang Marso ngayong taon ang umiiral na La Niña phenomenon. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay nasa Tropical Pacific ang presensya ng La Niña na maaaring magdulot ng mataas na tsansa ng above normal rainfall o malalakas na pag-ulan sa bansa. Base sa report ng State Weather Bureau, simula September 24, 2023, nagsimula na ang above average cooling ng sea surface temperature sa Pacific Ocean na lalo pang nagpalakas sa La Niña phenomenon noong December 2024. Dahil dito, asahan na ang malalakas na pag-ulan mula ngayong Enero, Pebrero hanggang sa Marso na maaring magdulot ng mga pagbaha, flash floods at pagguho ng lupa. Dagdag pa rito ang mas malaking posibilidad na may buong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pinayuhan naman ng Pag-asa ang mga ahensya ng pamahalaan na gawin ang mga hakbang na makatutulong para ibsan ang epekto ng La Niña sa bansa. Hindi tumitigil sa paggulong ang Mobile Dental and Optical Clinic ng UNTV News and Rescue at Members Church of God International o MCGI. Kasama ang radio mobile booth, nagtungo ang mobile clinic sa Las Piñas City upang paglingkuran ang nasa mahigit 300 nating mga kababayan ng libre. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Pambili na may natulungan at nabigyan ako. Medyo luha ko, mababaw. Naluluhang nagpasalamat sa natanggap niyang libreng gamot ang 67-year-old na si Mang Francisco Bautista, residente ng Paploma sa Las Piñas City. Maaga pa nga lamang ay pumila na ito sa Balagtas Covered Court sa pag-asang maipa-check up ang kanyang karamdaman. Ayun sa prostate, yun ang iniinda ng katawan. Yun ang iniinda ko. Sabi nila, sakit na raw ito ng matanda.
dating construction worker si Mang Francisco. Subalit dahil sa sakit ay tumigil na ito sa pagtatrabaho at umaasa na lamang sa maipagkakaloob ng kanyang mga anak. Kwento pa niya, may kanya-kanya ng pamilya ang mga ito at tanging kanyang asawa na mayroon ding dinaramdam sa katawan ang kasama niya sa bahay. Cancer. May cancer na siya. Ayun. Pero naka-recover pero mahina pa rin. Kaya naman laking tuwa niya nang mabalitaan na may libreng check-up para sa katulad niyang may edad na. Natutuwa nga ako, nagpapasalamat at mayroong gamot na libre. Isa din sa napagkalooban ng libreng serbisyo ngayong araw si Emeline Bilalo. Aniya, sabay-sabay pa silang mag-iina na nagkaroon ng karamdaman, kabilang ang mag-aapat na buwan niyang sanggol. Kwento ni Emeline, may nakaschedule na sanang check-up sa pedya ang kanyang baby, pero nang mabalitaan niya ang libreng check-up ay dali-dali silang pumunta para makatipid. Siyempre po malaking tulong kasi ang mahal-mahal ng gamot ngayon, tsaka ang mahal-mahal magpa-pedya. Kasi pedya nga lang din ito magkano na, tapos pag hindi pa gumaling ibabalik ulit. Kaya para sa akin malaking tulong. Ang Mobile Dental at Optical Clinic ay tuloy-tuloy na nag-iikot sa iba't ibang mga lugar upang maghatid ng libreng serbisyo sa lahat basta't nangangailangan. Ito ay sa pakikipagtulungan ng UNTV News and Rescue at Members Church of God International. Alas 7 ng umaga nagsimula ang registration at sa naging tala, 120 ang napagsilbihan ng medical consultations, 145 sa optical na may kasamang libreng salamin, habang 21 naman sa dental at 25 sa pedya o sa mga bata. Sa kabuuan, 311 ang naserbisyuhan sa mga kababayan natin dito sa Balagtas Covered Court sa Las Piñas City. Ang inisyatibo ng pagtulong sa kapwa ay ilang dekada nang isinasagawa ng MCGI, katuwang ang UNTV. Ayon sa mga volunteer, walang nagbabago sa kanilang excitement tuwing magsasagawa ng ganitong public service, kahit patuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasyente. Hindi po ako napapagod at napaka-excited po ako kung may mga ganitong pagkakataon na makagawa po tayo ng mabuti. At loobin ng Panginoon kahit ilang dekada po yan hanggat may buhay po. Nagpasalamat naman ang kapitan ng Barangay Pamplona 1 sa naging serbisyo publiko sa kanilang barangay. Ay, malaking tulong po sa amin to, lalo na pag may mga ganitong okasyon, mga mission. Kay Kuya Daniel, maraming salamat po sa mga suporta binibigay sa aming barangay. Ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Ito ang advokasya ng MCGI at UNTV na ayon sa kanila ay nagpapatuloy ilang dekada na ngayon at magpapatuloy pa hanggang sa susunod na mga panahon sa awa at tulong ng Panginoon. Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang ganda yung BGM natin na parang pang summer, ano? Nakaka-good vibes, no, yung bago natin background music. Nakakatuwa rin yung mga volunteers, no, doon sa isinagawa nating medical mission. Natuwa lang ako doon sa sinabi na kahit dekada na ginagawa, excited pa rin sila pag sumasama sila. Tsaka talagang ngayon kasi yung radio mobile booth, nakabuntot na palagi yan doon sa mobile dental and optical clinic naman. Oo, kaya kung saan nandoon niya, kumbaga nagiging icon niya ng public service, yung ating radio mobile booth. Oo. Kasama dyan si Ma'am Annie Rentoy mula umaga hanggang hapon sa kanyang programa. Diba? Oo. Yan. Ito naman po ang ating mga kausi na walang sawa sa ating pong pagtangkilik. At salamat po at shoutout kina Pancho Bato, kay Chris Ray Labadan at Roland Pabico Gamba. Gayun din po shoutout kay Brother Antonio De Leon kasi matagal din siyang mga dekada rin bago nakauwi dito sa Pilipinas from Latin America. Oh, ayan. Welcome back po.
Nanonood daw siya lagi. Gayon din kina Joselito Dultalias, Cellsites Vlog at Mersadal Official. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit. 128 at 1 nagsasabi, "Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kaniyang mga daan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.